pong tumayo as we prepare for worship. Yan. Limig. Panibagong buwan na naman po ang dumating, ano? Sino po ang na-bless last month? Wow! Sino po ang gusto pang ma-bless ngayong buwan? Sino naman ang bago pa lang ang buwan pero sinusubok na agad? Yun! Pero let us not worry, brothers and sisters, because we are not alone, because Jesus is here with us. Do you believe in that, brothers and sisters? Amen. And Jesus, the King, is in this room. At ngayon, pupunuin niya tayo ng siksik, liklig, at umaapaw na pagmamahal. Ayan. So, as we begin for worship, brothers and sisters, let us welcome our King. Ayan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Come open the doors and break away. The King is in the room. The King is in the room. Expecting for strongholds to break. So we know what you can do. We know what you can do. We're gonna see lives change, souls saved, broken hearts made new. The King is in the room. Sing. Lord, we enthrone you upon the praise. The King is in the room. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our grounds. The King is in the room. The King is in the room. Come see all the captives run free. He's staring down the walls. He's staring down the walls. There's great shaking power when we sing the name above them all. The name above them all. The King is in the room. Jesus. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. Jesus. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our ground. The King is in the room. King is in the room. Hear us and live, share us and live. Before the King, before the King. Chains have to break, troubles away. Prepare the way. Oh, hear us bleed. Yes, it does. Shake us, before the King, before the King, before the King. Chains have to break, troubles away. Prepare the way. The King is in the room. Oh, we adore you upon our race. The King is in the room. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we
sisters. In the Lord's Prayer, we say, Your will be done. Pero aminin natin na minsan mahirap talaga mag-let go. Yung minsan na gusto natin tayo may control sa isang bagay. Minsan di natin maiwasan na sabihin na, bakit ba ito nangyayari sa atin? Bakit ba tayo nahihirapan? Mabuti naman ako pero bakit ako nahihirapan? Bakit ako nasasaktan? Pero brothers and sisters, ayun yung God's way na para mag-grow tayo. Kaya as we sing this song, i-let go po natin yung plans natin, yung fear, at saka yung buong buhay natin sa Kanya. Kasi pag na-surrender natin sa Kanya, dun ma-expand yung kingdom niya through us. When uncertain, there is joy, is waiting to be found in the mess and unforgiveness, and the suffering, and the waiting seems so hopeless. There is peace. Waiting to be found and trusting.
you want me to become. I will wait, I will praise, as you change my life completely. There is more to discovering your love. There is more to discovering your love. I surrender, I surrender. You are my God, I live for you. All of my days belong to you. I surrender, I surrender. You are my heart, it's yours to keep. I want the life you want for me. I surrender, I surrender, I Bigyan ho natin ng malakas sa palakpakan ng ating Panginoon. Yes, Lord, amen. Good evening po. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Batiin naman natin yung ating mga katabi. Magandang hapon. Ay, salamat po sa inyong pagpunta. Despite na malakas ang ulan, narito kayo. Amen. So, mga kapatid, ako'y, nasa Cloud9 pa ho ako simula nung nangyari nung linggo sa atin sa simbahan. Ang ganda nung nangyari sa atin nung linggo, di ba? So, every last Sunday na po ng buwan, tayo po ay dun sa parish natin. Yay! So, mga kapatid, we're going to continue our series today on the good life. This is a journey through the Sermon on the Mount. Pang-ilang talk na po tayo ngayon? It's our talk number 6. Tama. Pang-anim na. So, ibig sabihin, nakaka-anim na linggo na ho tayo dito sa series natin na to. And our series now is entitled The Prayer of the Revolution. Okay, mga kapatid, itaas ho natin ang ating mga panalangin sa ating Panginoon. Yung inyo pong mga novena to God's love, ilabas nyo ho yan kung dala ninyo. Kung wala naman, taas nyo na lang yung inyong mga kamay at ating sabay-sabay na ipagdarasal ang ating mga dalangin sa buhay. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sabay-sabay tayo. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. And today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, let's declare to the Lord something good. Yes, amen, Lord. Something good is indeed going on. Lord, hear your children. This very day, this very year, something good is going to happen to me.
blessing my way. Lord, heal your children, Lord. Something good is Declare to the Lord, brothers and sisters, something good is going to happen to us. Itong gabing ito. Itong gabing ito. Amen. Itong oras na ito. This very hour, something good Thank you, Lord. is going to happen to me. Because Jesus, yes, Lord, it's because of you, Lord Jesus, blessing our way. Let's continue singing to the Lord, mga kapatid, as we sing thy word. It's a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. As you sit, mga kapatid, bigyan mo natin ulit ng malakas na palakpakan ng ating Panginoon. Amen. Magandang gabi ho. Magandang hapon ho muli sa inyo. Today, mga kapatid, hindi na ako magpapatumpik-tumpik. I want to give you our big message for today. And our big message for today is this: expand God's territory. Parang nalilinya talaga tayo dun, ano? Kasi lumilipat-lipat tayo ng pwesto because we are expanding God's territory. Okay, welcome back mga kapatid sa ating series about the good life. And nabasa niyo na ho ba yung Sermon on the Mount? 3 chapters yan eh. Doon sa 3 chapters ng Sermon on the Mount, parang pag binasa mo siya, para siyang halo-halo. Hindi natin alam ano ba talaga yung tinutumbok ng ating Panginoon. Sandali lang po ha. Hinaan ko lang itong... Ayan. Parang halo-halo eh. Nagkakahalo-halo na rin ako rito. And mga kapatid, pag babasahin natin, kasi ito sinulat nung unang panahon. So dapat, pag binasa natin yung Sermon on the Mount, basahin nyo yan using your ancient eyeglasses. Ilagay natin sa konteksto. And kapag ginawa natin yan, alam nyo, parang magugulat ka na lang. Kasi itong Sermon on the Mount, isang literary masterpiece. Sa totoo lang po, napakagandang likha nitong Sermon on the Mount. Ngayon, itong Sermon on the Mount, mga kapatid, nahati ito sa tatlong sections. Yung 3 section na yon, sa middle part, nahati pa yan sa 3 pang sections. So, nahati na yung 3, nahati pa siya sa 3. And, those 3 parts contain 3 parts too. Parang nahati pa siya ng nahati. Ngayon, ang tanong, what is the middle of the middle part? Ano kaya yung gitna nitong Sermon on the Mount? Mga kapatid, di ba, natutunan naman ho natin ito na yung common tool ng mga authors noong unang panahon, gusto nila, pag ine-emphasize nila yung gusto nilang punto, gusto nilang bigyan ito ng diin, saan nila ito nilalagay? Sa gitna. Nasa gitna. So yung kanilang isinusulat, gusto nilang ipunto at gusto nilang bigyang diin, nasa gitna. So nasa gitna. Ano ho ba yung nasa gitna nitong Sermon on the Mount na nahati sa 3. Ano yung nasa gitna? Tanungin niyo ko ano. Ito po, sabay-sabay ho nating basahin. Matthew 6 verses 9 to 13. Sabi dito, Our Father in heaven, may your name be kept holy. May your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven. Give us today the food we need,
and forgive us our sins, as we have forgiven those who sin against us. And don't let us yield to temptation, but rescue us from the evil one. Ano ho ito? This is the Lord's Prayer. Ito po ay alam ng lahat. Tama po ba ako? Alam ito ng lahat. Pero alam niyo po, bukod dun sa lahat, sino pang nakakaalam nito? Tanong niyo ako, sino? Wala. Nobody. This is known, nasabi nating nobody. Tanong niyo ako, bakit? Alam niyo po, because most of us are jaded. Jaded. Ano yun? Marami sa atin, lagi na natin kasi itong dinarasal, parang sawang-sawa na tayo na ito'y laging dasal. Di ba? Pagka, huy, magdasal ka. Wag ako. Pag nagtatanungan tayo, pwede bang ikaw magdasal? Ayaw magdasal. Pero kung sino man yung maturot na pipilitan, Ama namin sumasalangit ka. Yun na kaagad yung isa sa mga naiisip. Di ba? Hindi ito alam ng marami. Although binabanggit natin siya, hindi natin ito alam. Bakit? The biggest hindrance to deeper knowledge is shallow knowledge. Mababaw ho yung pagkakaalam natin sa Ama namin. Nakakatuwa itong talk na ito. Simula nung binasa ko ito, sobra. Makinig ho kayong mabuti. Because we think, we know, alam na natin yung Ama namin, para tayong nabubulag na may mas malalim pa pala itong ibig sabihin. Dahil lagi na natin itong dinarasal, hindi natin alam, may mas malalim pa pala siyang gustong sabihin. Ganito po, bigyan ko kayo ng analogy. Ano ho? Ako po, kaming mag-asawa, kasal po kami ng 20 taon na. Mag-21 years na po kaming kasal ni Mrs. Ngayon po, parang ang daling sabihin na kilala ko na yung asawa ko. 21 years, magte-21. Kilala ko na yung asawa ko. Pero alam niyo mga kapatid, parang mas lumalim yung aming pagsasama. Pwede kong mas magandang sabihin, hindi ko kilala yung asawa ko. Hindi ko siya kilala because every day is a beautiful mystery para kilalanin siya. Ganon ho yun. So mga kapatid, today, akala natin, alam na natin ang Ama namin. Yung dasal, our Lord's Prayer. But today, babaguhin ho natin iyan. Babaguhin talaga natin yan. And I want us, dadasalin ho natin siya ngayon, na as if ito yung first time na dinasal natin yung Ama namin. Ano? Game po ba kayo? As if this is our first time. Okay. Ngayon, ang tanong, bakit parang binibigyan din natin itong Ama namin na dasal? Ano ba ang espesyal dito sa the Lord's Prayer? Di ba? Mga kapatid, sa totoo lang po, the Lord's Prayer, this is the password. Kumbaga, susi dun sa nakalak na pinto. Iyan yung cipher key that unlocks the sermon. And it's really the summary of what Jesus is about. Summary ho ito ng tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. It contains the heartbeat of Jesus. Nadyan ho ang kanyang tibok ng puso. The Lord's Prayer contains the heartbeat of Jesus. Ngayon, aminin na ho natin. Aminin, mga kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, aminin. Ano kaya yun? Ano? Aminin. Ang mga dasal po natin, sa totoo lamang po, aminin ninyo, laging nakapokus sa inyo. Di ba? Me focus. Lahat, karamihan ng dasal natin, it's me focus. Laging ako. Ako. And that's fine. Totoo lang po. Totoo naman. That's fine. Parang doon tayo sinusundo ng Panginoon eh. God meets us where we are. Yan. We all start this way, mga kapatid. Parang ganito tayo eh. Sa ating mga buhay pagdarasal, parang ganito tayo. Sino ba ito? Hindi naman si Vinny yan, ano? Parang ganyan tayo, para tayo mga bata na konting iyak, konting halimbawa, nagugutom, anong mangyayari? Iiyak. Kinakathan ng parte ng katawan, iiyak. May gustong bilhin or nabobor, iiyak. Pag umiyak ang bata, anong mangyayari? Tatakbo si nanay
or tatakbo si tatay, tatakbo si ate or si auntie para patahimikin at ibigay kung ano yung gusto ng bata. Di ba? Para tayong ganyan eh. But, if you will look, mga kapatid, dun sa ating Lord's Prayer, Our Father, there is no me focus. Yung pagdarasal na, pag dinasal nyo yung Ama namin, hindi yan nakafocus sa inyong sarili. It's not. The Our Father has no me focus. After the intro line, tingnan nyo po ha, ano ba yung intro ng Our Father? Our Father in heaven. The Lord's Prayer has 2 parts. Pagkatapos itong intro, mayroon yan 2 part. Part 1, God focused. So ano yun? Holy be your name. Your kingdom come. Your will be done. So yan, part 1, merong 3 request. Holy be your name, your kingdom come, your will be done. 3. Then, on the second part, eto naman, other focused siya. Nahati siya sa 4 na request. Ano ho yung part 2? Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Napansin niyo ho ba? Doon sa 4 requests na yan, hindi siya nakafocus sa akin. Pag dinasal ninyo siya, hindi yan nakapokus sa inyo. Siya ay nakapokus sa atin. Di ba? Hindi naman sinasabi dyan na, me, give me my daily bread. Di ba? Ano sinasabi dyan? Give us our daily bread. Ngayon mga kapatid, eto, it reminds me of this best-selling book, kung nabasa nyo po ito, kay Bruce Wilkinson's. Ano ho ba yan? Ang title ho nitong prayer na ito, itong best-selling books, meron nyo ho dyan, The Prayer of Jabez. Binabanggit ho natin ito, di ba? Natatandaan nyo ho ba nung nandun tayo sa gym? The Prayer of Jabez. This is a big hit, mga kapatid. Bestseller nga ito eh. And a lot of people, maraming tao, parang ina-identify nila yung sarili nila dito sa powerful lines na ito. Sabay-sabay ho tayo, basahin ho natin. Prayer of Jabez in 1 Chronicles 4 verse 10. Sabi dito, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Dinadasal natin ito before, nang nasa baba. I pray this prayer too. But, at some point, mga kapatid, na-realize ko na kailangan nating graduate dito sa prayer na ito. Kasi, if this is your only prayer, mga kapatid, kung ito lang, para bang ginagamit natin ang Diyos. Hindi naman, God becomes a tool or gamit lang sa iyong mga plano. Sa mga plano mo, Diyos yung gagamitin natin. Hindi ho ganun eh. Count the number of times, mga kapatid, kung saan sinasabi natin ito, ako. Tingnan niyo po ha. Oh, that you would bless me. Ako. And enlarge my territory. 2. Let your hand be with me. And keep me from harm, so that I will be free from pain. Lahat ako. Di ba? There's nothing wrong with this prayer, mga kapatid, ha? Huwag niyo ho akong there's nothing wrong with this prayer, because sa totoo lang naman mahal tayo ng Diyos eh. God loves me. At hindi lang ho naman yan natatapos dyan. Mga kapatid, we must grow up from the Jabez prayer to Jesus prayer. Kailangan nating mag-move on. Ultimately, mga kapatid, we're not enlarging our territory. We're enlarging His territory. So, if you examine, mga kapatid, that our Father, part 1, ano ho yung part 1? It is God-focused. Di ba? Part 2, it is other-focused. Yung una, nakafocus sa Diyos. Yung ikalawa, nakafocus sa ating kapwa. Ngayon,
Tanong, nung. Pamilyar ho ba yung ganong klase ng arrangement? God focus and other focus. Pamilyar ba kayo doon? Eto mga kapatid. The Our Father prayer follows the two greatest commandments. Ano yun? Love for God and love for neighbor. Diba? Mga kapatid, hindi lang ho ito dasal ng mga bata. This is not just a cute child's prayer. This is the prayer of a revolution. Sa totoo lang po, merong nag-aaklas dito. Tinatanggal natin yung lumang namumuno sa ating buhay at pinapaupo ang ating Panginoon sa ating buhay. We are dethroning ourselves as the king of our lives, but the king of our lives is Jesus Himself, our new king. Amen? Line by line, mga kapatid, ha? Titingnan ho natin itong Our Father. Let's go through them one by one. Tingnan niyo po. Yung intro, Our Father who are in heaven. Our Father who are in heaven. Mga kapatid, noong nabubuhay pa yung ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, nung nadito pa ho siya sa lupa, ha, yung ibang mga nagtuturo, tawag rabbis, mga guro, tawag ho nila sa ating Lord God, Father. Yung iba. Pero, marami hindi tawag sa ating Panginoon, God. And the uniqueness of Jesus, yung kakaiba sa ating Panginoong Hesukristo, Father was almost the only way He addressed God. So, almost tuwing tatawagin ng ating Panginoong Hesukristo ang ating Diyos Ama, ang tawag niya, Father. Parang ganito po yan eh. Yung isang araw, exam week na po ng mga bata. So si tatay, sabi niya sa anak niya, anak, exam mo ngayong araw na ito. Kapag pangit ang labas ng exam mo, wag mo na akong tawaging tatay. Nag-exam si anak. Pagbalik ng anak, si tatay, anak, kumusta yung exam? Ayos naman, pare. Father. Mga kapatid, request number 1. Ano yung request number 1? Holy be your name. Di ba? Ito yung sinabi niya. Hindi ho ba kayo nag-isip? Nung bata ho ako, ganito yun eh. Iniisip ko yan eh. Parang, bakit kailangan ko pang tawagin na holy be your name? Bakit sabihin ko, hindi ba holy na yung ating Diyos? Di ba? Bakit kailangan ko pagsabihin, holy be your name? Kailangan ko pa ba itong bigkasin para maging banal yung kanyang pangalan? Hindi niyo ba naisip yun? Naisip ko yan nung bata ako eh. Tuwing dinadasal, bakit kailangan ko pagsabihin iyon? Until, mga kapatid, until nalaman ko ang ibig sabihin ng holy and name sa Bible. Para sa ating mga modern na tao, parang ang pangalan natin, ayan ay label lamang natin, di ba? Halimbawa, tayo, Pulit! Lilingon niyan. O parang ID na yan ang nakalagay sa iyo at yan ang tawag sa iyo. Pero alam nyo ba, mga kapatid, noong unang panahon at sa mga isip ng mga ating kapatid na Hudyo, yung name, it's a revelation of your character. So yung pangalan mo, yan ang nagpapakita kung anong uri ka ng tao. Yun po yan. Example. Ang pangalan ko po ay Ronald. Pero Ron po akong tawagin ako. Alam niyo ho ba na ang Ron sa Jewish, ang ibig sabihin niyan ay joy or song? Alamin ninyo kung anong ibig sabihin ng pangalan ninyo. That's a revelation of your character. Ganun ho yun. Holy be your name. And eto, I remember one story. Kilala niyo ho ba si Mahatma Gandhi? Si Mahatma Gandhi, alam niyo ho ba, noong kabataan niya, mahilig ho siyang magbasa ng gospel. And masyado siyang fascinated kay Jesus. Sa totoo lang po, si Mahatma Gandhi. That's why, pumunta siya sa isang simbahan doon sa Calcutta, India. Pumasok siya doon.
Ngayon, pagpasok niya doon sa simbahan, parang ginawa natin ng linggo. May mga usher sa harapan. Hindi siya pinapasok. Dahil doon sa simbahan pala, noong panahon niya, ang nakakapasok lamang sa simbahan ay mga puti at yung matataas na uri ng mga Indian. Kasi sa Indian, mayroong iba't ibang level ng tao. So, yung pinakamataas sa kanila, ang tawag nila Brahmins. Yung pinakang mababa naman, ang tawag nila Dalits. Wala si Mahatma Gandhi doon. So, hindi siya nakapasok kasi hindi siya mataas na uri at hindi rin siya puti. Ngayon, from that experience, ano sinabi ho ni Mahatma Gandhi? Tingnan niyo po. I like Christ. I don't like Christians. Hindi ho tayo magagaling na representative ng ating Panginoong Hesukristo. Meron nga isang kwento akong nalaman eh. Pumasok sa simbahan isang babae, naka-miniskirt. Nagdasal siya doon. Nakita ng taong simbahan. Pinaalis. Nagdadasal siya. Naka-miniskirt kasi. Pero hindi niyo po ba alam, yung babaeng lumabas pala na yun, ay nagpipilit siyang magbago. Unang araw niya para pumasok ng simbahan. Pinalabas siya ng taong simbahan. We are not good representative of God. Parang hindi tayo magaling na ambasador. Marami ho sa ating ganyan. Ako, hindi ko naman ho sasabihin, ako hindi rin ganun minsan. By not representing God, mga kapatid, well, may nababiolate ho tayo sa 10 utos. Ano yan? Eto, Exodus 20 verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain. And so, mga kapatid, when we pray, holy be your name, we're praying that we can restore God's name. Pag sinasabi natin, holy be your name, ito yung pinagdarasal natin. We pray that we represent Him better. Pinagdarasal natin na sana sa pamamagitan ko, makita sa akin si Kristo. Yan po yan. Which is connected to the next prayer. Connected po yan dito sa second request. Your kingdom come. Sabihin nyo nga po, your kingdom come. Yan. Ito po yung kanyang mission. This is the mission of Jesus. This is why Jesus came here on earth. One of the reasons, I repeat mga kapatid, yung sinabi ko kanina, the Our Father is the prayer of a revolution. Jesus, nagtatayo siya ng kanyang kaharian dito sa mundo. And He was using this revolutionary prayer, the Our Father, to teach His followers, yung mga sumusunod sa Kanya, the most important lifestyle within His territory. Tinuturuan tayo paano tayo mamumuhay dito sa Kanyang kaharian. Tanong, tingnan niyo po, tanong, do you want to follow Jesus? Amen? Gusto niyo bang sumunod sa Kanya? Amen? Don't just pray this prayer. Live it. Huwag mo lang itong basta-basta darasalin. Ipamuhay mo itong ating Our Father. For many religious people, mga kapatid, lahat tayo gustong umakyat sa langit. Tama ho ba ako? Siyempre, lahat tayo gustong makarating sa langit. Their ambition, tayo lahat, gusto nating from planet Earth, pag tayo namatay, aakyat tayo sa langit. Totoo naman yan eh. At ang ating visa, ang ating Panginoong Hesukristo. Our retirement home, doon sa heaven. Sadly, mga kapatid, Christianity is seen as the great escape from this sinful world. Jesus is the visa to a retirement paradise in heaven, and the church is the spaceship going there. Yan ho yung ating nakikita lagi. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya yung visa para tayo makapasok. At yung ating sasakyan, yung ating religion. Pero mga kapatid, eto po, tingnan ninyo. Ayan. Papunta tayo sa langit. Pero pwede ko po ba kayong gulatin?
Paano kayo magulat? Sa totoo lang po, half-truth yan. At the best, ha? Pero at the worst, parang distortion ito ng essence of the gospel. Hindi ito yung gustong iparating sa atin. Because this is not the core of the message of Jesus. Hindi ho yan yung pinakang buod ng gustong mensahe sa atin ng Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po itong susunod. Your will be done on earth as it is in heaven. Ano ang ibig sabihin niyan? Hindi ho ako magsasawang paulit-uliting sabihin ho ito sa inyo. Our God mission is not to go to heaven, but to bring heaven down here on earth. Ang mission natin, ibaba ang langit dito sa lupa. Yan no ang mission ng Light of Jesus Community, ng The Feast. Anong mission natin? To bring 1 million disciples. Yan ho, na kapag nakikita ka, halimbawa, si Ate Cristina, parang si Jesus Christ yung nakikita ko. Nag-uumapaw ang kabutihan. Yun ho ang ating misyon. Para palawakin yung kanyang nasasakupan dito sa mundong ibabaw. Yung makita ka pa lang mga tao, napakagaan na ng loob. Meron ho bang ganoon? Di ba meron ganoon? Meron din mga tao na pag nakita mo, parang bigat-bigat ng pakiramdam. Gusto ko nang lumayo. Pero, that is our mission. Mga kapatid, Christianity is not the great escape, but the great expansion. Sabihin nyo nga, great expansion. Papaano natin gagawin yan? We begin by expanding His rule on our own personal life. Diba? We begin, simulan ho natin sa sarili natin. Tingnan niyo po itong picture na ito. Ayan. Mundo, si Jesus, and heaven. Pakitingnan niyo mabuti. God's goal, mga kapatid, is for heaven and earth to become totally one. Yun ang kanyang gustong mangyari. So yung heaven, tsaka yung earth, maging isa. That's God's goal. And our mission, hindi tayo umalis dito sa mundo, but to elevate earth to heaven. Nag-uumapaw ang ating Panginoon sa atin. So our prayer, your kingdom come, your will be done, is for that middle part. Ito ho yan. Merger. The territory on planet Earth that is under the rule of Jesus. Na doon sa gitna. At ito'y lumawak ng lumawak, lumaki ng lumaki. But, mga kapatid, before you expand God's kingdom in this world, you must expand God's kingdom in you. Tama ho ba ako riyan? Diba? Meron tayong kasabihan the change starts from you. Sa inyo muna. The expansion of God's kingdom must start from you. So, ask yourself, eto po, si Jesus, heaven, ikaw. Eto, tanungin niyo po yung sarili niyo, ha? How much of your life is ruled by Jesus? Gaano ba sa buhay ninyo, sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo, saan-saan doon namumuno o nagahari ang ating Panginoong Jesucristo? Isipin po ninyo. Ngayon, what part of your life is outside His rule? Ano naman yung parte ng buhay mo, wala doon yung ating Panginoong Jesucristo? Ano ba yung mga bagay na ginagawa mo na hindi naman ginagawa at hindi pinapahintulutan ng ating Panginoon? Meron ho ba? Aminin. Mga kapatid, expand God's territory. At dapat yan magsimula sa inyo. Amen? Request number 4. Ano ho ito? Give us today our daily bread. Alam niyo po,
napakayaman ho nitong request na ito, itong dalangin na ito. Napakarami ho nating makukuhang mensahe dyan, and I can discuss you more than 200 messages na nakaloob ho dito sa panalangin na ito na give us today our daily bread. Pero mga kapatid, bibigyan ko lang kayo ng tatlo. Tatlo lang ang ibibigay ko sa inyo kung ano yung mensahe nito. Una, God is concerned for your practical needs. Sa totoo lamang po, yung mga relihiyosong tao, gaya ho natin, ang prayer ho na ito, yung line na sinasabi nating, give us this day our daily bread. Anong interpretation ho ninyo dyan? Parang sinasabi ho natin that Jesus is the bread of life. Di ba? Jesus is the Eucharist. It is about the Word of God. Di ba? Yan ho yan eh. And lahat ho yun, totoo naman. Tama po yun. Pero mga kapatid, I want to believe, ito yung gusto kong paniwalaan, that it was first mensahe ho nito, give us this day our daily bread. Ang unang mensahe niyan is about yung literal na tinapay. Yung literal po na tinapay na inyong kinakain. Yan po ang ibig sabihin niyan. This prayer connects the manna. Alam niyo yung manna nung unang panahon, yung panahon ni Moses, yung ibinibigay ng ng Panginoon natin sa mga Israelita para sila'y makakain sa disyerto. Yan po yan. Reason why I believe that. Why I believe that this is first literal na tinapay. Tanong niyo ko bakit? Kasi po, sino ba yung unang mga nakikinig sa ating Panginoong Hesukristo? Di ba yung mga mahihirap? Sila ho yung unang ng audience ng ating Lord Jesus Christ. Mga mahihirap. And many of those who were listening to Him, yung mga nakikinig sa Kanya, isang kahig, isang tuka. Marami ho dyan. Parang, alam niyo po itong kwento na ito, talagang antig na antig po ako dito sa kwento na ito. Meron daw pong isang mission, feeding program na ginawa sa isang tapunan ng basura. So, hindi ko po alam kung saan lugar. Pero, ang mga nakatira po, nandun ho sila sa tinatambakan ng basura. May isang bata nagpasalamat dun sa nagbigay. Sabi niya, brother, salamat dito sa pagkain. Jollibee. Bakit? Kasi ngayon lang po ako nakakain ng hindi panis. Sipin niyo ho yan. Mga kapatid, here is the first message. God is concerned for your practical needs. Sa totoo lang, ang ating Diyos talagang concerned siya sa inyong mga practical na pangailangan. He knows what you were going through, what you are going through. Alam niya yan. He knows your big problems. He knows also your small needs. So, pwede tayong magdasal sa ating Diyos ng mga malalaking bagay, kagaya ng halimbawa, gusto mo ng trabaho, gusto mo ng magandang negosyo, gusto mong gumaling sa iyong kalusugan, gusto mong magkaroon ng love life. Pwede. Pero, pwede ka rin magdasal ng mga maliliit. Halimbawa, lumalabas na naman yung tagihawat ko. Lord, wag naman po sanang lumami. Pwede. Again, mga kapatid, you can pray to God all your big and small needs. Second, God is the source of every blessing. So yung give us today our daily bread, ang una niyang mensahe, God is concerned for your practical needs. Ang ikalawa, God is the source of your every blessing. So dun po sa mga hindi nagugutom, tingnan nyo nga yung katabi ninyo, yan ba'y nagugutom? This prayer is also for you. Hindi lang yan sa mga nagugutom. This prayer is also for you. Because, mga kapatid, ano bang ibig sabihin nito? God is the source. Ang ating Diyos ang talagang pinagmumulan ng lahat. Sa totoo lamang po, oo, totoo, pinaghirapan mo kung ano man ang meron ka. Ano man yung hawak mo ngayon. Pinaghirapan mo yan. Pinaghirapan mo kung paano yan paramihin.
Pero mga kapatid, tandaan, everything is grace. Di ba? Kahit anong paghihirap mo, kung hindi papahintulutan ng Diyos, walang mangyayari. Everything is grace. Lahat ng pag-aari natin yan ay hiram lamang natin sa ating Diyos. Amen? God is the owner of that. Third message. God wants you to share to the hungry. Yan po yan. Kaya natutuwa ho tayo. Ako minsan talagang kung pwede ho natin itong gawin buwan-buwan, hindi lang taon-taon, natutuwa ako sa ginagawa ho ng ating ilang mga kapatid na mayroong monthly feeding program. Our Father, mga kapatid, yung Lord's Prayer, tinatawag tayo yan para maging radically generous. That's radical generosity. Kasi hindi naman itinuro sa atin ng Diyos. Sabi ba niya, give me today my daily bread? Hindi. Ang sabi ng Diyos, give us today our daily bread. Alam nyo, ito ho, si brother po kasi talagang hinahangaan ko ho siya. Sabi niya, meron ho siyang Truly Rich Club and meron siyang ibang mga seminars na yung tinuturuan yung ating mga kapatid kung paano magpalago ho ng kanilang income. May nagtanong sa kanya, Brother Bo, hindi ka ba napapagod? Kasi pati itong negosyo ko, tinutulungan mo na ako kung paano ito mapalago. Alam niyo sagot ni Brother Bo, meron akong one powerful fuel. Sabi niya, ano yun? If my brother is hungry, then I'm hungry too. Yan ho si Brother Bo. Kapag meron akong isang nagugutom na kapatid, ako'y nagugutom din. Sabi niya, hindi siya titigil sa kanyang misyon kung merong isang taong nagugutom sa mundo. Kahit anong edad niya at basta't malakas siya, he will not stop working until makatulong siya sa mga nangangailangan. Give us today our daily bread. Alam niyo ho ba yan, mga kapatid? Ito yung nagpagalaw dun sa mga first home churches. Kung titingnan niyo ho yung Acts 2 verse 44, ano ho sabi ni St. Luke? Sabi ni St. Luke, pinaghati-hatian naming lahat ng aming dala. Lahat. So every time, mga kapatid, you pray our Father, every time na darasalin natin yung Ama namin, you're asking God to use you to feed the hungry. Amen? Hinihiling ninyo at hinihingi nyo sa Panginoon, pakainin ang mga nagugutom. Request number 5. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Kapatawaran. Forgiveness, mga kapatid. Kayo ba'y may hindi pa pinapatawad? That is the core. That is the core. Yan o yung pinaka issue ng kaharian ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, patawarin mo na. Bakit may umiiwas? Natatandaan niyo mga kapatid. Recall how, tingnan niyo mga kapatid how Jesus through forgiveness parties with the worst public sinners in His world, ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay doon sa mga taong nagpapako sa kanya sa krus, doon sa mga taong gumagawa ng mali. Diba? So, mga kapatid, if you're going to be part of His kingdom, you too must throw this forgiveness parties. Gusto nating sumunod sa ating Panginoon Jesucristo? Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, patawarin mo na. Patawarin mo na. Alam niyo mga kapatid, hindi niyo lamang alam kung gaano nakatatakot itong dasal po na ito. Parang nakakatakot, parang nakakaano siya mabigat. Mabigat to talaga. Kasi tingnan niyo mga kapatid, kung ating i-rephrase, babaguhin nun natin yung sentence, parang ganito yung magiging dasal Lord, don't forgive me if I don't forgive others. Parang ganun yan Di ba parang ang bigat.
Lord, wag mo akong patatawarin kung hindi ako magpapatawad sa nagkasala sa akin. Mabigat yan eh. Di ba nakakatakot, mga kapatid? But, that's our Father's prayer. Yan yung dasal na itinuro sa atin ng Diyos. And just in case hindi nyo pa ho naiintindihang mabuti, categorically, talagang sinabi ho yan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo po, etong Matthew 6 verses 14 to 15. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Di ba ang bigat? Kaya sabihin mo nga ulit sa katabi mo, patawarin mo na. Hindi nyo ba nararamdaman? Nagmamakaawa na yung katabi ninyo, patawarin mo na. But as usual, mga kapatid, as usual, kapag sinasabi ho natin itong pagpapatawad, kapag pinibigay ko ho natin mensahe about forgiveness, bibigyan ko ho kayo ng warning. Meron dalawang warning about dyan. Una, first, forgiveness is a process. Di ba? It's a process. Paano kung nasaktan ako ng matindi? Malalim yung sugat. O, di ba? At hindi ko pa rin kayang magpatawad. Di ba? Idasalin nyo na lang ho ito. Sabihin nyo, Lord, tulungan mo akong magpatawad. Yan. That's the start. It's enough to start the process of forgiveness. Lord, tulungan mo akong magpatawad. Second, forgiveness and reconciliation. Sabihin nyo nga po, reconciliation are two different things. Yung pagpapatawad at yung talagang pakikipagbati, magkaiba po iyon. Magkaiba yan. Forgiveness, yung pagpapatawad requires you. Ikaw lang. Pag forgiveness. Pero kapag reconciliation, dalawa na kayo. Ikaw at yung taong nakasakit sa iyo. Di ba? And sometimes, mga kapatid, sa totoo lamang po, yung pagbabati o reconciliation, hindi naman yan possible sometimes. Di ba? I can forgive, but I cannot forget. Di ba? It's not possible. Yung reconciliation. So God, ang ating Panginoon, hindi nire-require na magkaroon kayo ng reconciliation. Hindi niya nire-require yan eh. But, for our own spiritual freedom, yan, He asked us to forgive. Para tayo makalaya, ang sinasabi ng Diyos, ikaw ay magpatawad. Amen? Patawarin mo na. Patawarin na. Tama na. Mga kapatid, tuloy ho natin. Request number 6. Do not bring us to the test. Di ba? Do not bring us to the test. Mga kapatid, dito, sa line ho na ito, sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang buhay with me, life with me is tough. Ang buhay kasama ko, kasama ng Panginoong Jesucristo, mahirap. Tama ho ba? Mahirap talaga eh. Following Jesus, mga kapatid, it's not a walk in the park. It's not a walk in the park, but it's a walk in the Jurassic Park. Hindi walk in the park, but walk in the Jurassic Park. Sa totoo lamang po, mga kapatid, ang kasamaan, totoo yan. Evil is real. Tama ho ba? The more that you follow Jesus, minsan talaga, lalo tayong natutokso. Di ba? Evil is real. Satan roams around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Di ba? Talaga umiikot yan. Evil will try to seduce you. Talaga. It will try to seduce you to do your own thing instead of God's. So, this prayer, do not bring us to the test.
Echo ho yan. Echo, alingaw-ngaw, dun sa dasal ng ating Panginoong Hesukristo, dun sa Garden of Gethsemane. Ano ho yung dasal ng ating Panginoon dun? Ito po. Matthew 26 verse 39, sabi ng ating Panginoon, My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Ibig sabihin, mga kapatid, it's okay. Okay lang to pray. Dasal tayo na, Lord, sana naman hindi ako dumaan sa mabigat na pagsubok. Okay lang ho yan. That will pull me away from you. Dasal natin, huwag tayong idaan sa mabigat na pagsubok, nahihilahin tayo palayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Request number 7. But deliver us from evil. But deliver us from evil. Kagaya ng Panginoong Hesukristo, sinasabi ho natin in Matthew 26 verse 39, Yet I want your will to be done, not mine. Diba? In His time. Ganun ho yan. If God allows the test, kung hinahayaan ng ating Panginoon na tayo ay subukin, then we pray, ano sinasasal natin? Jesus, ilayo mo ako sa pagkakalugmok. Rescue us from evil. We claim for the Father's protection. Diba? Talaga, hinihingi natin ang kanyang protection sa atin. And in summary, mga kapatid, in summary as I end, the Our Father, kung napansin nyo po, the Our Father has two parts, part 1 and part 2. Ngayon, in part 1, merong 3 requests. 3 requests. So part 1, 3 requests. Sa part 2, ilan ho? 4. 4 requests sa part 2. So kung i-add po natin yung part 1 and part 2, ilang request ho meron? 7. Di ba? 7. Merong 7 request sa Our Father. Meron ho bang ibig sabihin yan? 7. Di ba? In the Bible, anong ibig sabihin ng 7? 7. Ano ibig sabihin ng 7 sa Bible? Kompleto. 7 in the Bible means complete. So this prayer, tinatanong kayo kanina, ano bang special sa dasal na ito? This is a spiritually complete prayer. Ang Our Father, it reveals the spiritual completeness. Kompleto niyan. Amen? So mga kapatid, after pag-usapan ho natin itong Jesus Prayer or the Lord's Prayer, I invite you, mga kapatid, together. Sabay-sabay ho tayo. Let us pray this most important prayer, the revolutionary prayer taught to us by our Lord Jesus Christ. Tayo ho tayo. And let's pray this. Mas maganda siguro sa Tagalog nating dasalin. Ano? Sabay-sabay tayo in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Mga kapatid, let's expand God's territory. May our dreams come true. Amen. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Brothers and sisters, as we close tonight, I want us to close with a prayer. So, I'm inviting everyone, let's all close our eyes
is in the room. So let's surrender to that mighty presence tonight. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our Father, you who art in heaven, hallowed be your name. That we may learn to put your name above ours, to glorify you, to find ways to lift you up, sa lalo mong ikadadakila, sa lalo mong ikapupuri, sa lalo mong ikararangal. Your kingdom come, your will always be done, Lord, here on earth, just like in heaven. Teach us, Lord, to surrender and establish your reign in our lives so that your love may always take the wheel. Give us, Lord, our daily bread, that we may never perish, that we may never seek for more. May we always be contented, Lord, in you and you alone. Forgive us, Lord, for our sins, as we forgive those who have sinned against us, even if it is hard, even if at times we can't find the strength. Even if forgiveness may seem like the hardest thing to do at the moment, palambutin mo yung puso namin, Lord. Teach us to lower our pride so that we may forgive just like you've done through your grace. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For you, who is always in the room, are our strength. You are our lifeline. And because of this, Lord, we offer you every prayer that comes out of our mouths. Let's worship the Lord, brothers and sisters. Gathered here today, we gathered here to pray. Hear our cry, but we need your mercy and we need your grace today. As we pray, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Let's sing. And our Father, hear us
from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. In our hearts and we move and pain, we stand in the way. I fall to you today. One voice. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Of you, we're surrounded by many, across the river before. This is the song we'll be singing forever. Glory is the Lord. Holy 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 is the Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. And just like how we close every Our Father, let us declare, for the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever, O Lord. Amen, amen. Bigyan mo natin ng malakas sa palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Were you blessed, mga kapatid? Amen, amen. So ngayon, iba na yung tingin natin sa dasal nating Ama namin, di ba? Ang ganda ng ating talk ngayon. So, mga kapatid, before we proceed to our love offering, we will have some announcements. Ano yung announcement natin, Mr.? Okay, ito.
Is it the sound of voices rising? The stillness of the storm? Answer or freedom? Ayan. So, mga kapatid, marami na akong pupunta sa atin dito. Nakita nyo ba yung isang picture doon? Parang pamilyar ho sa akin eh. Hindi ho kami yung gumawa niyan, ha? Ito, si Maymay. So, mga kapatid, September 13, kung sino pa ho yung gustong sumama at manood, meron ho tayong mga youth na pupunta dyan. So, September 13 sa Inari Sports Arena sa Pasig, Feast Worship Night. Ayan. So, yung mga gusto pa hong sumama at manood at mabless talaga. Definitely mabibless kayo. Napaka-anointed ho nitong mga ito. Feast Worship Night. Okay, next announcement. Just like your island to the pie. Doesn't matter where you are, foundation still we've got a home. We crash the moon is our cornerstone. Kicking up on the hot and the gata isa. Walang limuhan, walang naiiba. At tayong lahat ay magkakaugnay. Pag-ibig ng Diyos ang nagpapatunay. Totoo kinagad niya sa atin. Siya man matalong ako may gugmaon. Wala isama sa atong Diyos. Batay tayong iapon. Ngayon ito ang aming kagay-kaysa. Awan mailang-sit, awan mailong-tuma. Iba man ang ikat, sana ibig sa Panginoon ang puling. On solid ground we stand. I want people together hand in hand. Walks down the mountains and along the ground. No matter where you come from, the box is down. We rise together, by solid ground we stand. I want people together hand in hand. Walks down the mountains and along the ground. No matter where you come from, the box is down. Together, kaysa, kaibiba, kaysa, dibidiba, kapiusa, halayoy, isa. Together, kaysa, kaibiba, kaysa, no matter where you come from, the box is down. Ayan. So, ini-invite ko ho kayong lahat. Kung sino man ho yung parang ito yung ating spiritual investment.
FeastCon, November 21, 22, and 23. Sa SMX po ito. Ayan. So, kung sino man ho yung mga gustong sumama at mag-attend ng Feast Conference, na dito po si Sister Wife, lapitan nyo na lang po siya para ho sa inyong mga tickets. And, nag-i-invite din ho ako. Mas mababaw yung ticket kung gusto nyo mag-serve. So, ang Rizal Feast po, na-assign ng Friday and Saturday. Pwede ho kayo kung gusto nyo mag-serve for a minimal fee. Ayan. Okay, so kung sino man ho yung gustong sumama, Feast Conference, November 21, 22, and 23. Yan. Okay, last announcement. Oh, kasama. Okay mga kapatid, this coming October 25. October 25 na. Magkakaroon po ng fun run ng ating mga youth. So kung sino, fun run. Ito po ay fundraising activity ng Youth Rizal. So kung sino yung mga gustong sumama sa fun run or kung sino gustong mag-sponsor para ho sa kanilang kamkalye yan eh. So para mapababa natin yung fee ng mga youth, hindi na ho sila magano, spiritual enrichment ng mga bata, fun run October 25. Sininvite ko na, pwede ho yung mga hindi na dito ngayon, pwede kayo mag-invite ng mga mahilig tumakbo. So, October 25 po yan. Magbibigay na lang kami ng details sa susunod na araw. Ano ho? Meron pa hong huling announcement. Hello, ayun, tomorrow din po sa ating parish at 9 a.m. gaganapin po yung Misa de Gracia or Thanksgiving Mass for the spiritual affinity of the Diocesan Shrine, Santo Rosario Parish to Santa Maria Maggiore Basilica in Rome. And this Mass will be presided by our Bishop Ruperto Santos. So, let's all be there. Ayan. So bukas po alas 9 ng umaga, kung sino po ang makakapunta sa atin, highest form of worship po natin ang dasal, ang misa. So kayo po ay inaanyayahan naming magpunta bukas. Ano ho? So yun lang po mga kapatid. Let's all stand up na for our love offering and tithes. Okay, Panginoon. Itaso natin yung ating mga tithes and love offering. This is the first week of the month of September. Pasko na po, ha? Pasko na po. So mga kapatid, itaas natin ang ating love offerings and tithes. Lord Jesus, tinataas po namin sa inyo itong aming mga munting nakayanan. Nawa, Panginoon, ito pong aming maibibigay ng bukal sa loob, Panginoon, ay magamit po ito ng gusto, makatulong lalo sa aming kapwa at sa pagpapalaganap ng inyong mabuting balita. Panginoon, itinataas ko rin po itong aking mga kapatid na nagbibigay ng kanilang mga love offerings and tithes. Nawa, Panginoon, alam nilang kanilang ginagawa. Gawin niyo silang daluyan ng biyaya dito sa mundo at pagpalain sila kasama ang kanilang pamilya, siksik, liglig at umaapaw. Lord Jesus, itinataas din po namin sa inyo itong aming mga kapatid na nangangailangan, mga humihiling ng kagalingan ng kanilang kalusugan, ng kanilang mga financial na pangangailangan, ng kanilang pangangailangan sa pamilya, ng kanilang pangangailangan sa lahat-lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po sila at sa tamang panahon, Panginoon, ibigay niyo po yung kagalingan na kanilang hinihiling, yung kanilang problema na malutas, at nawa, Panginoon, bigyan niyo sila ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng ito. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, with a very cheerful heart, let's have our love offering. Philosophy, shave us a name before the game, before the game. Chains have to break, dry bones away, prepare the way. Oh, fear us to leave, yes it does. Shave us a name before the game, before the game. Chains have to break,
Going and throwing you upon a race. The King is in the room. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all around. The King's in the room. So mga kapatid, ingat po kayo sa inyong pag-uwi. God bless you all. Tandaan, ano ang ating mensahe ngayon? Expand God's Kingdom! Be a blessing to everyone, mga kapatid. God bless you all. Ingat po kayo. Bye-bye po.